Ilang araw pa lamang ang nakakalipas pagkatapos ng Hulyo 31, ang araw ng makasaysayang performance ng SB19 sa Lollapalooza Music Festival ng Chicago, Illinois. Pero wala pang isang araw pagkatapos ng euphoria mula sa mga fans hanggang sa ilang mga bigating artista ng ating industriya. Napuno na naman ang ating timeline at syempre ilan din sa mga Twitter feeds ng patut-tiyadahan at pangmamaliit at sabi ng iba ay historical revisionism dahil na kanilang superiority complex. Naku po naman mga kababayan natin, nagtiis lamang tayo ng ilang araw para sa kasiyahan at suporta, ngayon naman ay nang-aakusa at nangahatak na naman pababa. Sa ating editorial na ito, ano na naman 'to? Timpi now, yabang later? Naghintay lamang ng literal na halos isang araw pagkatapos ng performance ng SB19 sa Lollapalooza Music Festival ng Chicago, Illinois. Pero ito ang makikita mo sa social media pagkatapos ng mga papuri na tinala ng mga fans at ilang mga bigating artista. Patot tiyagahan kung sino ang mas magaling, SB19 o BINI. Batikos kung sino ang mas nakahatak ng maraming audience, Lollapalooza o Coachella. Sadya bang interesado ang mga fans o dinadaan-daanan lamang at hindi pinapansin? Yan ang kadalasang tema ng fan war na pumutok pagkatapos lamang ng literal na pagtitimpi ng oras para lamang mapanood ang makasaysayang achievement ng isang Filipino pop group sa ibayong dagat. Nonetheless, sa lupain pa ni Uncle Sam. Pero mga kamabuhay, matagal na pong kumukulo ang usapin na ito. Magmula noong Abril na nakapagtanghal ang BINI sa Coachella, naghintay naman ang mga tao na concerned kung ano naman ang kahihinatnan ng SB19 sa Lollapalooza. May ibang nagsasabi na underwhelming at wala raw masyadong Pinoy representation. Hindi man natin madidiktahan ang musical preferences o appearance ng ibang tao, pero napakababaw namang mag-isip ng ibang mga netizens. Ano kaya ang iisipin ng ibang tao? Gusto nyo pa ba na magbarong o magbahag ang mga SB19 members habang sila ay nasa entablado? Iyon naman ay talagang silang-sila na. Identity is theirs. Kaya bakit naman kailangan pang humantong sa national costume o sa lakot para lang masabing Pilipino ang kinakatawanan nila? And when push comes to shove, maraming mga fake narratives ang ipinalabas di umano ng kabilang kampo na ilan pa ay mga toxic blooms na kunwari sila raw ay nakakuha ng milyon-milyon pagkatapos ng Coachella habang ang mga 18 ay daan-daang libo lamang. Teka lang po, milyon-milyon din ang engagements ng mga SB19 fans so 18 magmula sa Luneta hanggang sa iba't ibang sulok ng mundo. Doblado pa nga ng nakuha ng mga blooms. Of course, both camps are commendable. Pero para sa mga casuals na nagmamasid, hindi lamang ang talento ang kanilang hinihintay ngayon, kundi gaano nga ba ang decorum ng isang fanbase? Are they going to trust a fandom na sa tingin nila ay hindi sila ligtas at lagi nilang patutsadahan at crab mentality para lang masabing may superiority complex sila at yun na ang pinakamagaling? Psychological research dictates na mayroong karamihan sa mga tao ang mas pipili ng kung saan sila mas ligtas at hindi idinikta ng hype o puwersahan. It just comes naturally. Kaya mga kamabuhay, sa ating editorial, the bottom line is, it is very disappointing na pagkatapos ng isang achievement, talagang hindi nagtitimpi ang iba sa ating mga kapwa Pilipino. Walang nasasabi ang mga banyaga na masama sa talento ng ibang tao basta't kanilang nakita. Tayo lang naman talaga mga Pilipino ang wala ng ibang inatupag pagkatapos ng euphoria kundi maghanap na lamang ng butas sa kapwa. Eh paano pa ba tayo uunlad? On a positive note,
This achievement also gives some of the most powerful the chance to honor them formally. Ang SB19 nga, may resolusyong inihain si Senator Bam Aquino para sila ay parangalan pagkatapos ng Lollapalooza, and that was also the same thing nung gumawa ng kasaysayan ang Bini sa Coachella. Ngayon naman, pag-isipan natin kung ano ang dapat na sunod na gawin. Ang South Korea nga ay mayroon nga silang Korean Cultural Exchange Agency na nagsisilbing export ng mga cultural assets gaya ng tugtugin na dahilan kung bakit laganap rin sa Timog Silangang Asya ang K-pop na naging impluensya ng iba't ibang mga modernong atake sa mga musika natin ngayon. Ang ugali ng mga fans na nakikita po natin sa ngayon, nagtitimpi sa papuri ng isang araw, batikos ngayon. Paano natin makukumbinse ang pamahalaan natin kung paano mai-export ng matino ang talento at kultura natin kung mahahalata ng mga banyaga sa ating sariling bintana gaya ng social media na maski tayo ay nagkakalat sa ating mga ugali na payabangan na lamang kung sino ang mas magaling. Ikaw na lamang ang humusga. Mula sa commentary and editorial section ng Mabuhay Radio Japan Worldwide, ito po ang inyong sedbat sa Patrol number 2, Stephen Saraspe Perez.